ito po kasing STD o yung sexually transmitted diseases, napakalagang issue po kasi nito sa atin dahil po marami po kasi na pwedeng maapektuhan ng ganitong sakit. Pwede pong maapektuhan yung mga kabataan at saka po yung mga sexually active nating mga individual po. So, ang aming lay forum or presentation na Screen, Treat, Defend, alamin at iwasan ng STD ay may layunin po na magbigay ng kaalaman po at tamang information po about sexually transmitted diseases o yung STD. So, next po, ano nga po pala yung sexually transmitted diseases? Ito daw po yung mga infeksyong nangunguha sa pakikipagtalik na sanhi ng mga bakterya at viruses na naipapasa sa pamamagitan ng body fluids gaya ng semen, vaginal fluid at dugo. So, bago po tayo magkaroon ng niyo lang po sa amin kung ito ay totoo o fake news. So, yung unang pahayag po, totoo po ba kaya na pwedeng mahawa ng STD kahit first time pa lang po makipagtalik? Totoo po ba o fake news? Oo. Tamang sagot po ay totoo po. Ayan, tama po kayo. Next po, sa second pahayag po natin, kapag nagkaroon daw po ba ng STD, pwedeng gumaling kahit walang gamot po? Hindi. So, tamang sagot po ay fake news. Tama po kayo, no? Hindi po agad gumagaling ang mga nagkakaroon ng STD kahit nang walang gamot po. Next po, condom daw po ang pinakamahusay na protection laban sa STD. Totoo po ba o fake news? Totoo. Okay, ang tamang sagot po natin ay totoo. Condom po ang pinakamahusay na protection laban sa STD. So, alam niyo po ba na 1,000,000 na po yung bagong kaso ng STD na naitala sa buong mundo araw-araw. At karaniwang edad, 15 to 49 po, yun ang kakaroon ng ganitong sakit. So, next po, sa Pilipinas naman po, alam niyo po ba yung HIV o yung, at noong unang quarter daw po ng 2025, 5,101 na po agad yung bagong kaso ng HIV yung naitala. So bakit nga po pala napakahalaga ng datos na ito? Kasi po, dito natin masusukat yung gaano na po kalala yung paglaganap ng sakit. At dahil po dito, makakagawa tayo ng mga intervention programs na makakapigil po sa paglaganap ng sakit na ito. So ito po sexually transmitted na hindi gumagamit ng protection po. Either vaginal, oral, o anal po. So next naman po yung may multiple sexual partners po. No? So napakahalaga na maging loyal din po tayo sa ating mga partner kasi hindi po natin alam baka yung ating transmitted disease na maaaring maipasa po ng ina sa kanyang sanggol. Mamaya naman po tatalakay natin yung human papilloma virus po. And then yung last po ay pag-share po ng needles. So ito po yung mga sintomas ng STD, no? So kung if ever naman po may nakakaramdam po kayo ng ganitong sintomas, pwede po kayong magpa-check up po agad. So yung una po ay masakit o mahapdi ang pag-ihi. Pangalawa po, may bukol, sugat, rashes or warts, malapit sa bibig, ari o puwit. Pangatlo po, meron pong lumalabas na abnormal discharge po mula sa maselang bahagi. Pang-apat, pagdurugo patapos ang pakikipagtalik. Pang-lima, labis na pangangati ng ari. At pang-anim po, ay yung masakit na pakikipagtalik o painful sexual intercourse. So ang HIV ay isang virus na inaatake ang ating immune system or yung natural nating depensa o panlaban sa iba't ibang sakit. So inaatake na ito yung immune system natin at pinapaihina. So sa umpisa, ang taong may HIV ay pwedeng makaranas ng simptomas na maaaring tulad sa trangkaso gaya ng paglalagnat,
pagsasakit ng lalamunan, at yung mga pantal-pantal o rashes. Kinalaunan, habang patuloy na humihina yung immune system ng isang taong may HIV, ay maaari siyang maging prone sa pagkakaroon ng mas marami pang sakit. So ang HIV ay naipapasa sa pakikipagtalik sa dugo at mula sa inang may HIV patungo sa kanyang sanggol. Ang HIV ay walang lunas, ngunit mayroon tayong mga gamot para kontrolin ito at humina at hindi na siya mag-progress o lumala patungo sa sakit na AIDS. Sunod naman ay isang syphilis. So ang syphilis ay isang bacterial infection na nagsisimula sa isang sugat, paltos o parang genital warts, at sa ibang type nito ay maaaring magdulot ng cancer sa cervix or sa matres. So madalas walang simptomas, ngunit maaari siyang magdulot ng iba't ibang lesion sa balat, kagaya ng nakikita niyo na yan. Ngunit sa kabutiang palad naman, meron namang mga bakuna sa iba't ibang klase na ito upang maproteksyonan tayo laban dito. Sunod naman ay ang gonorrhea o sa karaniwang term natin yung tinatawag na tulo. So isa itong bacteria na STI na nagdudulot ng paglabas ng nana sa ari o pananakit sa pag-ibig. So karaniwan, ang taong may gonorrhea ay nakakaranas ng haptin o sakit sa pag-ibig at lumalabas na nana o discharge sa ari. Maaari itong maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik at nagagamot din sa tamang antibiotic. Sumunod naman ay ang HSV o ang herpes simplex virus. So isa itong virus na nagdudulot ng masakit na paltos, sugat sa bibig, ari at maaaring pabalik-balik. So ang taong may HSV ay maaaring magkaroon ng ganyan, paltos sa bibig, sa puwet o sa ari. Maibabasa ito pamamagitan ng direktang kontak sa sugat. Wala itong lunas, ngunit meron tayong mga gamot upang bawasan ng mga simptomas. Sunod ay ang chlamydia. So isa itong uri ng bacterial STI na madalas walang simptomas. Kadalasan, maaari itong magdulot ng sakit sa pag-ihi o pananakit, testing at treatment center. So paalala, ang STD ay hindi kahihiyan, ito ay issue sa kalusugan. Lamang po na may marami kayong natutunan sa aming maiksing talakayan. Ibang mga katanungan regarding po sa STDs,